Marcos Royales by heart Duterte. Bakit by heart Duterte? Tapos by heart Duterte because sa dami ng presidente na aking nasubaybayan, ang dati Pangulong Duterte ang siyang may tunay para sa mahihirap. Palakpakan natin! At ang Marcos ay para sa mahirap. Yung senior, yung junior, kalaban ng mahirap. Marcos Junior ay kalaban ng mahirap. Alam niyo mga kaibigan, ano? Alam niyo kaibigan, habang ako'y lalakad dyan kanina, nag-o-observe ako sa ating kababayan. Ano ang na-observahan ko? Ang na-observahan ko, mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa ngiti niya, ngiting aso. Ibig sabihin, nandito naman yung nagkukulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 116 milyong Pilipino! Yan ang hindi naintindihan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo. Pilipino, makinig kayo. Ibinibuwis namin ang buhay namin para sa susunod na henerasyon sa ating mga apo. Salamat naman! Yun ang dahilan kaya ako nagsasalita rito, mga kaibigan. Hindi para sa akin, kasi baka bukas mamatay na ako. Di ba? Hindi ba? Mauna mga magnanakaw sa walang dalambong! Ako na ako magnanakaw. Pero sabi ng Panginoon, Commander Bugay, Mitran, huwag kang munang pumanaw. Marami ka pang gagampanan sa mundong ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati kumukontra sila sa akin. Pero dahil kahit anong pigil nila sa akin, yung puso ko, pusong Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan nating Pilipino ay naghihirap at pinagpaslakan ng ating kamanagbayan. Tama! Iyan ang hindi ko kaya. Kaya hinayaan na lang ako ng pamilya ko. Sabi ko, kung pipigilan niyo ako sa bahay, mas mamamatay ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang kababayan natin naghihirap. Tingnan niyo mga kababayan, bilyonong pesos saan napunta? Sa kaban at sa bulsa ng ating magnanakaw Pilipino, Romualdez Birthday Day! Yes! Kayo ang gago sa Pilipinas! Karandaan kayo! Inaabot kita, Speaker Romualdez! Magsuntukan tayo! Sa labas ng Congress! Sa labas lang ha! Bakit? Makontent! Pasok ako na makontent! Makontent kayo dun, sir! Kukulong ako! Pero libre ba yata pagkain eh? Libre, sir! Libre! Siyempre may aircon pa. May aircon pa, oh! Sa labas lang, sir! Sa labas! Okay. Ipatawag niyo ako sa Congress. Ipatawag niyo ako sa Congress para magpa-content ako. Kasi libre pagkain naman. Sasamahan kita! Yun! Sasama ko. Ayun, may kasama na! Oh, ayan o! Kasama tayo, Atty. Ayan o, kasama si Atty. David! At saka, kung nasa kulungan ako, mas libre na ang buhay ko. Secure na ako. May Diba? guardia. Kasi may guardia na ako eh. Tama, Okay. sir. Balik tayo sa totoong kwento. Punta na tayo sa totoong kwento, mga kaibigan. Nag-retired ako 2014. Nagsimula ako ng service sa bayan 14 years old. Nakipagbakan ako sa Mindanao. Nabuhay ako. 13 anyos ako nag-training ng military basic training. 14 years old, napalaban kami na 3 araw, 3 gabi, 72 hours, 17 lang kami, 2 system, ako na isang system doon, at 15 special forces, 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 or less na rebelde.
Walang namatay sa amin, may natamaan lang. Si Denpep, si Remigio Antonio, at ang mga rebelde, 75 ang namatay sa kanila. At 150 ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko pinikwento yun? Kasi nagugulat ako ngayon, sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako, bakit hanggang ngayon, nakikialam pa ako sa nangyayari sa bansa na dapat mag-enjoy ako sa aking retirement for 40 years na nagservisyo sa bayan, pero narito pa rin ako, naglilingkod sa taong bayan, kasi nga, hindi ko kaya na ang kababayan natin, niluloko, nilalapas tangan. Yun ang hindi ko kaya ako nagpatuloy. So yung mga kaibigan, 2014 nag-retired ako, nagpahinga ako ng 6 months yata. After 6 months, nag-ROTC, trainers ako at saka reservice, trainers. Sabi ko, sa Rizal lang naman ito. Ibig sabihin, yung aking kaalaman, matatali lang sa Rizal. Nag-isip ako ngayon, before the election, yung Pangulong Marcos, 2022, nag-organize ako ng Vanguard of Democracy, na which is anti-corruption and anti-communism. Anti-corruption and anti-communism, mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos, mga junior. More or less 6 million ang naitulong ko according to the report of my mga commanders on the ground. April 9, 2024, nag-declare ako in my cell to withdraw my support to Bongbong Marcos. Nagkataon, nagkasalubong kami ni Captain Dado sa libingan ng bayani. Kilala niyo si Captain Dado? Yes! Nagsusubaybay lang sa atin, pinakailangan, dilitaw siya para sa ating bayan. Okay? April 9, 2024, nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces, which is also anti-corruption and anti-communism, and protect Filipino people. Protect our budget. Ito, lumilitaw na kami ngayon. So, paiksi ko na lang na kwento, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyerno. Sino may gawa sa nakawan na may utak? Una, ang First Lady. Pangalawa, okay, tama sa kanya Tony. Tony, hindi kayo sa mga ba? Hindi kayo sa mga Tony. First Lady, ang utak. Okay, First Lady now. Sumunod, Duarte. Tama! Ang sumunod, Tuwantog. Tama! Ang sumunod, bahala na kayo. Okay, bahala na kayo. So yan ang problema natin. Paano natin sinusunan? Sinusunan nga natin ng taong bayan. Kung hindi natin makagawa, dinadandahan natin mabuo ang men in uniform personnel na nagkakaisang return na men in uniform personnel. Ibig sabihin, Armed Forces, Police, Coast Guard, Jail Management, yung Guild Guard, nagkakaisa kami, nag-meeting kami, 2 meeting na kami. Pinipilit namin na mayunay ang Pilipino laban sa tiwali sa gobyerno. So aasahan nyo yan. Bantayan nyo. Kung hindi tayo magtagumpay ngayon, huwag kayo mangalala. Habang nakubuhay kami ni General Simoy at ang aking magkasama dito, hindi kami titigil hanggat kami ay may lakas at may buhay para sa taong bayan. Tuloy namin. Maraming